Busy na naman ang Cebu. Bakit? Katatapos lang nung Sinulog Festival nung January 21. Eh ngayon, yung mga booking sa mga eroplano. Sa mga hotel. Cebu Prayer Rally, Part 2. Part 2 to. Ito yung part 1 nung una sa yung Davao. Una yung Leadership Forum, tapos yung Prayer Rally. Yung part 1. Anong tawag nila ron? Yung forum na yun? Kausap. Ay, Hakbang maisog. ng maisog. Hakbang na maisog. Tagalog. Hakbang ng matatapang. Ng Bang matatabang. matatabang. Sa Cebu naman, Second leg na nila to sa Cebu. So is it the same na Duterte-led ano din to? Rally? Based sa nakikita natin. sa mga naglalabas ng news item, mukhang Duterte group pa rin to. So, Kasi ito na yung sinasabi nila na mag-iikot. ito na. Siguro pangalawang wave to. Interesting question. Oo. Kung meron kayong ganyang dalawang event na pupuntahan, Ano yung isang option? Kung yan ang isang option. ay, so isang option kasi pareho lang naman yung cost, no? Which is the hakbang ng, well, let's go back. Kasi nung time na nagkaroon ng Davao Prayer Rally, nagkaroon din ng rally naman dito sa Manila, Luneta. sa Luneta, which was the Kirino. bagong, Launching ng bagong Pilipinas. Kick-off? Kick-off. Parati ako nalilito. Kick-off. kick-off ng bagong Pilipinas. Which was already introduced A year ago. Yes, over a year ago. Over a year Nandun pa ago. tayo sa PCO noon. And then it happened on the same day of the Davao Prayer Rally ng Hakbang ng Maisog. This was in January 21? 20. 21, diba? January 21. Sinulog din, no? Sa kasabay ng sinulog to. If I'm not mistaken, January 21. So, yon, sige, idagdag natin yon. If meron kang dalawang pupuntahan, ay meron kang options na ganyan, saan mo nakikita na ang attendance mo ma-check? Alin to? Yung this coming sa Ito Cebu? na Sa sa kami. 25? Oo. Sa Cebu. Sa Cebu, kasi wala naman na silang kasabay sa Manila. Hindi, granting nga na. Granting Ganting na meron. Granting. Cebu. Cebu. Cebu, mas interesting yung topic. Saka, yung sa kung ikukumpara kasi natin yung bagong Pilipinas kick-off, at saka yung Davao Rally, Prayer Rally, mas organic yung mga dumating na tao Agree. Sa Agree Davao. ako sa dyan. Davao. Kasi doon sa bagong Pilipinas, nagkaroon ng internal memo sa lahat ng government agencies na Ni-require. Ni-require sila. Ni-require sila. Obligado lahat sila pumasok. So, I don't know. So happen siguro, kasabay ito ng 38th anniversary na ng EDSA People Power 1. Feb 25. Feb 25. And napaka-awkward naman siguro kung isa-celebrate pa ng Marcos administration ng February 25 EDSA People Power 1 dahil yun na naging dahilan para mapatalsik sila noong 1986. At makikita mo talagang sobrang opposite yung ano nila, no, yung panawagan sa dalawang event, because when Bagong Pilipinas was launched, it was for them to, hindi ko alam kung paano sabihin kung reintroduction, reminder, or relaunch, relaunch ng supposedly brand of governance nila na Bagong Pilipinas, na ang panawagan nila is sumalungat sa panawagan sa Davao. In fact, parang inatake pa nga yung mga sinabi, di ba, ni BBM without even knowing it. Kasi magkasabay, magkasabay halos lang eh. Parang nagkataon lang na yung pinag-usapan yung sabi ni Pangulo na bawal ang tamad. Parang may ganun, di ba? So many words. Bawal ang tamad, pero si Mayor Baste, tinawag naman siyang pera ng tamad. kaba ng bayan, kailangan pangalagaan. In so many words, nagpa-paraphrase po ako nito Well, in Davao naman, Mayor Baste Duterte said, Mr. President, you are lazy and you lack compassion. And then, tinuligsa ng maraming mga personality yung paggamit di umano ng public funds para to secure the signatures for the People's Initiative. Magkano yung magkano yung Sinabi na. una yung ginastos dun sa Bagong Pilipinas na event? Ang I sabi, don't know. 16, nakita ko sa article, 16 million plus. 15 million plus for the technical So, equipment. And then, alone, equipment alone, 15. Sabi na natin yun ang 15 nasa million. article, oo. Yung mga, yung mga talents. Yung mga artists kaya, Sige. non-voluntary kaya yun? Anong... I don't think included na siya sa 15. I don't Or think did so. you think nag-ano ng talent fee yun? Or Meron. Para hindi sabihin talent fee, honoraria.
Sasabihin yun, na yun. honorarium. Pero it's still a fee So, kung that you shell conservative out. estimate na tingin ninyo yung na-publish. Sa Bagang Pilipinas lang yun. Magkano naman yung umuugong na usapan doon sa PI lang para ma-push through? Ibang usapan yun. Well, that's another 20 million 20 ugong. million ugong na Ibang bawat, usapan yun. Yes. bawat isang Allegedly, congressman, 20 million. Allegedly. So, yun yung yun actually Yun yung that's irony nun, na yung sinabi ni Mayor Baste, tapos yun daw ang pinopromote ng Pangulo, tapos yun naman ang parang inaatake, diba? Without knowing hindi naman alam na yun ang sasabihin. yung gabi sa yung gabi dun sa rally sa Davao, that's another bombshell. Oo, lalo nung tinawag na may bangag na Pangulo, bangag ka. Di ba? Grabe Parang, talaga yun. you know, you will understand kung saan nanggagaling yung frustration ni former President Digong when he said those words. Kasi he's coming from a basis na meron siya nung panahon niya as the highest official ng bansa. Meron siyang reference na nagsasabi na included siya sa listahan na yon ng mga, how will I say it? Users. Diba? Users, sige, ganun na lang. Although tinanggi ng PIDEA ngayon yan. PIDEA. Doon sa statement ng PIDEA, meron bang signature kung sino nagsasabi? Ang PIDEA chip ngayon. Pero ang wala ron, hindi niya sinabi kung anong taon. Kasi nandun din yung gray area. Hindi rin malinaw dun sa sinabi ni President Digong anong particular year na sinasabi niya. Oh, was it his time as mayor? Or, but for him to get access to a broader scope, So either Meaning, nung sinabi niya na presidente mayor siya. siya na talagang mayor pa siya noon ng Davao City or mayor siya nung but you have to remember, presidente siya. mahilig siyang nagpapatawag ng mayor even if president na siya. Yes, precisely. Mas gusto niyang tawagin siyang Oo. mayor. Mayor. Mas gusto niyang So tawagin. kung presidente siya at may access siya to all intelligence information pertaining to national security and peace and order, so yun yung para magiging premise mo na totoo ba? Tapos may lumalabas pa ngayon na narinig rin natin, ito alam naman to ng iba, na may nakiusap para daw alisin di umano from Ang the pangalan list. niya. May ganon. Ang third point pa dyan is na na-monitor din naman natin sa social media and yung mga nagko-comment na, do you really expect the PIDEA to say na yes, the president, the sitting president is on the list, is on any list? Di ba may ganon because nga At kung, under naman ng executive ang PIDEA. at kung may mga ganong pinakiusap nga, lumalabas. at kung may pakiusap nga na tanggalin ang pangalan niya doon, paano nga magre-reflect ang pangalan niya doon? Sabihin na natin sa alpha list or final list. Siyempre, kung pinakiusap na tanggalin, wala ka na sa alpha Baka list. nga natanggal. Kung Baka nga totoo yung natanggal, kwento na kung ganon. totoo. However, ang hindi mo kasi dyan ma-deny is, merong ganong aligasyon na From a former president From a whose former advocacy president. is anti-illegal drugs. yes. So, At kung wala kang tinatago, hindi ko hayaang PIDEA na lang ang magsalita. Ako mismo magsasalita para patotohanan na mali yung sinasabi. huy, hindi nila kasi ginawa. Kung halimbawa kayo, kung hawak pa natin ang comms ng presidente, how would you have handled the crisis? Number one, I wouldn't have advised him to use the fentanyl line. Yeah. Because, precisely, it's going to go back to you hard. Because people will say, well, fentanyl is a prescription drug. I mean, it's a medication. Ang layo naman dun sa cocaine na illegal drug. So, babalik talaga yun sa'yo. Pag nag-counter-attack yung kabilang panig. Which is ginawa, di ba? He was countered. Which is ginawa the next day, na ni former na president. sinabi, yung cocaine ba, sino ang nabigay ng prescription, di ba? And then, sa side niya, he declared the name of the hospital ba? The doctor. The doctor. And he said, prescribed. And now, before he assumed the presidency, hindi na niya ginamit yung And, patch. Yes, sabi he niya. showed exactly kung ano yung fentanyl na ginagamit niya. And surprisingly, meron palang ganun na patch lang siya. Because we're familiar naman with the fentanyl na injectable, Oo. kasi yun na mga nababalita. Oo. And then this time Ay, sorry, pala injectable patch. ba yung mga ganun o oral? May, Hindi ko alam eh. ay, sorry ha, oo nga pala. Ay, yung mga sa, nakikita ko sa US, pag yung addiction ng fentanyl, ginagamit as injectable. Ng IV? O Baka naka-IV? may kahalo na. Ay, Naka-IV. baka may kahalo na. Pero yun ang ginagamit nila. Pero regardless kung oral siya o... Prescribed hindi, yung kanya. Prescribe. At saka,
Napakababaw nung Nung dahilan mo, sagot babaliktad mo, mo na fentanyl. I don't know kung sino nag-advise noon at It bakit did naman not sila answer nilang the pinapal- core issue. I'm sorry, it did not answer the core issue kasi sisingilin ka doon sa tanong, which is yun na nga yung ginawa ng mga kasama natin sa dati, sa sa profession na mga journalists na tinanong nga siya, pinursu. You think scripted yun sagot niya? Na Ng fentanyl? Was it I scripted? think so because Ayan, the mere naipid fact siguro that yun. nagpa-interview, because usually po, the president does not grant interviews. Pag nagpag-interview, ibig sabihin, merong gustong sabihin, merong point na gustong i-put across. How many times in all his travels, na nakarami na rin ang travel si Presidente abroad, when did he allow the Uy, media to interview him? Marami. To interview him sa departure ceremony. Nakailan ba? Ako hindi ko ma-recall. Baka kung Bilang hindi na man bilang. kung hindi man lang yun ang first time, baka nakailan lang. So the mere fact that he allowed himself to be interviewed. Naka-ready. Naka-ready yun. tama. Naka-ready. So, Naka-ready yung- scripted. Usually kasi pagkatapos ng message niya, Alis na diretso siya. na yan eh. Hindi na siya yung magpapa-ambush. Yeah. Ang problema sa fentanyl alibi, parang na-insulto, lalo pang ininsulto yung katalinuhan ng mamayang Pilipino. Expound because Yun nga, prescribed medicine ang fentanyl, ang cocaine ay illegal drugs. tapos hindi na gumagamit nga si Hindi na gumagamit si PRRD. Mali, no? Before he assumed. Nagkaroon sila ng lack of judgment dun sa ginawa And nilang yun, no? research? And research, probably, no? Kaya ang tanong ngayon, maliban dun sa No, wait, anti-PI. hindi pa pala tapos yung sagot ko. First part pa lang ng sagot ko, I wouldn't have advised him to take the fentanyl route. The second part is... So, paano mo The gagawin? second part is also for him to, in that same interview, say na, when I come back, I'll subject myself to drug test after the visit to Vietnam. Because that will put the issue to rest because this has been lingering. Dapat. This issue has been lingering. And I think naman, kahit na hindi naman si Presidente Marcos yan any president for that matter, like ngayon, si President Biden, ano bang ini-issue sa kanya? Yung cognitive, naman niya, diba? Because nakakalimutan niya, iba-ibang mga sinasabi niya. So, meron mga nasasabi Ulyanin. na, you should, subject yourself to cognitive test precisely because you are the president of the United States, diba? The codes to the nuclear arsenal is within your fingertips. In the same breath, if you are president here, aside from illegal, ang cocaine, illegal drugs, illegal substance, therefore, hindi mo dapat ginagawa. The second is, you're faced every day with difficult challenges, problems, crises. Now, how will you respond to those crises or problems if nga naman gumagamit ka or high ka, sabi natin ganon. At dahil hindi nasagot yan categorically na kung nagko-cocaine ka ba o hindi, ang tanong ngayon, ano na naman kaya ang papasabugin ni President Duterte sa February 25 sa Cebu City? Meron? Tingin nyo meron ulit? O, tingin ko, meron. Knowing President Duterte, alam mo, inaantay ko nga dyan, yung may lalabas na Matrix, may lalabas na, Video. I don't know, video, siguro, papang-endgame nila. audiovisual presentation. Pwede rin, pwede rin. Kasi, alam naman natin, nagpauso ng drug matrix si President Duterte, di ba? Pero yung video, kung kalkulado nila bawat galaw nila, pang-endgame nila siguro yun. Yun ang, ito, Ako sana wala na lang ganun, yung pasabog-pasabog, yung atake sa isa, atake sa ganyan. Sana wala na lang ganun. Pero hindi mo kasi maiwasan na merong dapat ganun. If it's his way of calling him out kung ano yung nagiging problema, sige, gawin nila ng ganun. Pero yung manindigan na lang kung ano ang objective nung event, sana yun na lang ang i-strengthen. However, syempre, gusto rin natin ng mga ganyang action na revelation ba? To emphasize or make known kung ano ang katotohanan. Grabe no, kung meron uling something else, parang ako yung, Natatakot? diba? Ano ba ang nangyari prior to magaganap na Feb 25? Meron ako. Yung isnaban sa runway.
Well, pero syempre, napanood naman na yun ng publiko. Hindi naman yun something na secret pa, di ba? But then, ano kaya? But then you realize also, kung meron na tayong leg or second leg ng ganitong ganap, a lot of regions or provinces have been wanting to do the same, na magkaroon ng hakbang ng maisog. Dahil sa hindi nila kagustuhan na magalaw ang konstitusyon. And, let's, take into consideration, this is Cebu, What is Cebu? the most vote-rich Vote rich. province. So let's watch out Di for ba the sabi nga nila, turnout. once you have Cebu, You practically have it in. yes, no? Yes. Is this telling na Cebu is now on the opposition? Cebu has always been opposition country. Yun ang track record niya. Okay, Every time may administrasyon, opposition parating. 2004, 2004, kaya lalong kinilala ang Cebu. 2004, Cebu ang nag-deliver na siniro nila si FPJ. Na na-deliver nila yung boto for GMA. And GMA that time was the sitting president. And take note, doon nanumpa si GMA. Reporter, ako nun sa Cebu, nandun ako nag-report. Nanumpa siya sa Kapitolyo sa Cebu, dun sa labas. Hindi dito sa Quirino. Darating kaya si VP Sara sa Cebu? Ayun ang... Most Oh, you have to, you have last week na si BP Sara, nasa Cebu. Last week? O sa Davao? Last week, nasa Cebu. Okay. Pero Wala ang parang Marites, pambansa. ang Marites, ano ba to, ino-organize yung February 25 rally, or sabi nung sa kampo niya, may nagsasabi na dahil to sa preparation ng palarong pambansa, dahil alam naman natin, si VP Sara, siya ang secretary ng Department of Education. Pero si VP Sara, nung nagpakita din siya ng suporta niya dun sa Davao Rally, she was also present dun sa Bagong Pilipinas Rally. Yes. Pero for a short time lang. And nag-deliver ng speech, and then, ang kagandahan dun, alam mo, bumaba siya dun sa tao niya, na mga taga-DepEd. Tapos, nag-selfie-selfie siya dun eh. And then after a while, makita mo, nasa Davao na siya. Yes. Kasama Humabaw talaga siya. si Senator Senator Aimee. Aimee. You know what I saw? I saw a video clip of VP Sara speaking in Bisaya. I think it was in Davao. I don't know. Basta nagbibisaya siya. Meaning to say, Bisaya yung crowd. She was talking about, sana hindi ako magkamali yung word na ginamit, nasaktan. Nasaktan siya dun sa proseso ng pagsasagawa ng PI. Because binili, let's say, ng 100 or 200 lang yung dangal ng Pilipino. So, nasaktan daw siya doon. I saw it. I hope na ma-insert video tayo dito pag mahanap. And then, di ba, sa mga committee hearings na nangyari sa Senate about the PI, lumalabas na hindi mo lang binili ng ganun kababang halaga ang pirma ng tao. Yung ipinangako mong supposedly ayuda, hindi binigay. It remained a claim stub. Itong later, di ba? Oo. No? Parang, ganun ba? Ganun na lang ba tayong mga Pilipino? Ano yan? Yung Hanggang mga ngayon? pinangakong ayuda hindi nakarating, pero yung pirma na ibigay na. yung 20 million kaya na nakarating. Naibigay. I will, na lang, logic na lang yan. Kasi para ma-execute mo yung ginawa mo, ibig sabihin, napondohan ka na. You know what? I am pro-ayuda because, kahit papano, You are not. tumutulong. No, I You am are. pro-ayuda in general kasi tumutulong ka, whatever form of help sa kapwa mo go. Ang ayoko, yung ginagamit mo yung ayuda dahil pang come on because you want something in return, which is, yung balik sa'yo yun? Kumbaga, you're weaponizing the ayuda to get what you want. That's one. Number two, hanggang ayuda ka na lang, pero wala kang long-term plan kung paano tulungan yung tao. So, yun yung qualifier ko sa gusto ko ng ayuda. In this case, sinubo mo lang yung ayuda, bakit? Sincerely talaga. Sana ganun. I am pro-ayuda because yung ayuda, na-appreciate ng tao yan nung pandemic. Nagkaroon kasi ang lahat, kahit sabihin mong magkano yan, nagkaroon ang lahat. But, what you cannot do is all the time, as the government, depend on ayuda as your solution
sa kahirapan, sa problema, sa kung ano-ano. We cannot be what they call And to use it ayuda as nation. a tool, as a weapon to get what you want, diba? For something. It's a means to an end. Yun yung... Para bang ang ayuda ngayon yung bagong mukha ng vote buying, no? Totoo. Ayuda yung bagong mukha ng vote Alam mo buying. saan ka pa matatakot? Magkano ang allocation ng ayuda sa GAA ngayon? Malaki. Kaya nga sa infra na zero. Pero ang DPWH, Kaya na zero ang infra. foreign assisted projects, zero ang ayuda, zero ang allotment. Don't get me wrong, pro-ayuda tayo. Kaya lang, long-term solution, bigyan mo ako ng long-term solution. Yun kasi, doon mo rin makikita na para lakihan mo o lobohin mo ang budget sa ayuda, ibig sabihin, ayaw mo nang kumilos para magbigay ng long-term projects or solution sa tao, sa bansa. Tama? And for Somehow. example, let's say, bakit zero infrastructure, ha? Because there is a study by the Bangko Sentral, I think it's the Parcon Santos study, a 46-page study which states that foreign direct investments come in based on several economic and non-economic factors. One of those factors is infrastructure. Yung ano yung nakalatag mo ng infrastructure? Siyempre, sino naman ang mag-i-invest sa'yo na negosyo kung hindi magandang infrastructure mo? So that's one of the considerations na kailangan magandang nakalatag mo na infra to attract all these Zero FDIs. walang kalsada. Paano? Ang airport pina-privatize. So sana merong hope na makita doon. Although mix ang reaction din naman ng tao sa pagpa-privatize ng airport. So ang port ba is Pantalan? Yes, Port, yes. Ang port mo, anong port mo? And Paano? even the build, alam natin, dun sa BBMnomics, nakalagay dan yung continuity of Yung KK, Build ni build, President build. Duterte. tapos ang sayo is build better more. Tapos zero ang DPWH Or mo. baka nga naman, So, kasi nga- lip service na naman to. so yun ang bottom line. Again, let's go back to Pasabog sa Cebu. ano kaya? Bago ko makalimutan. Sabi mo kanina, paano makaka-attract ng foreign investor kung hindi maayos yung infrastructure project mo? Hindi maayos, di ba? Ganun pa rin yun eh. Papasok ko lang dun sa drugs issue. Paano ka makakahikayat ng foreign investor kung alam mismo ng mga foreign investor na yung presidente ng papasukan nilang bansa ay pinagbibintangan drug addict? Kasi meron silang insecurity na how sound are you Yes. when you make decisions for the country, di ba? Oo. But how do we address itong bangayan ng dalawang pamilya na sinasabi nila na ito issue lamang ng dalawang pamilyang nag-aaway? No. It's not as simple as that. Well, we have to look beyond that and look at the issues. What are the issues being raised? Are they valid? Are they legitimate? Do they need to be addressed? Kailangan ba naklaruhin mo, sagutin mo, may gawin ka? Kasi hindi mo pwedeng sabihin lang na, pwedeng strategy yan eh. Strategy lang na you downplay it as a mere away ng Yun dalawang sasabihin ko. pamilya. Pero ano yung issue? Kung yung issue may tama sa tao, ay hindi na away ng pamilya yan. So you mean to say only the Duterte family is choosing the less traveled road to address the issue or to call him out for the issues na meron? That's a strong that's a strong move. That's a bold move. Yeah, I Yun yung will ginawa. agree. Kasi yun ang sinasabi. Yun ang laging pinipilit na dalawang political family na nag-aaway sa pwesto. Ganyan you're sweeping under the rug the real issues. Para hindi makapang-agit pa ng ibang tao. Inanon mo lang siya. Kumbaga, inanon mo lang sa ilalim nung ano bang rug sa Tagalog? Basta, Basta. Sa ilalim ng basahan or sa ilalim ng carpet. Hindi mo winalis hanggang doon makalabas sa labas ng Dinaspan, pinto at no? lagay mo sa basurahan. Hindi ganon. Tinago mo lang siya. bubukol ng bubukol yun. Mapapile up yan. At one point in time, it will haunt you. Babalik at babalik yan unless so you put a period to it. he needs to address the issue and give us answer na he is not. Ideally, you should Dapat. address those Dapat. issues. Nagawa natin yan nung campaign Mm-mm. na nakapagpalabas naman siya ng ng negative result. And then pina-receive pa sa mga kung ano-anong ahensya, di ba? So now, I think pwede naman nilang gawin And ulit. hanggat hindi nagpapadrug test ang Pangulo, magiging anino niya yan. Magiging bangungot niya yan sa bawat na araw-araw itatanong sa kanya yan.
Pero ang sagot niya, he will not dignify any allegations by giving them, no. satisfying them with an answer. Alam nyo, sa campaign kasi pwede pa siya maging campaign strategy that I will not De-deflect, no? deflect mo lang. I will not address that head on. As a candidate, you can afford to do that. But when you're already president and you're making all these decisions for the country on behalf of the Filipino people, hindi na siya acceptable. Kailangan mo siyang i-address because it now is a challenge to your fitness. Aside from the fact, of course, it is illegal. Yun ang very concerning yung challenge sa soundness ng kanyang mind sa paggawa ng decision. If, let's say, allegedly, sabihin natin na ganun nga siya, at bangag ka, sino gumagawa ng desisyon? So, tingin nyo, at one point or another, he will subject himself to another round of drug testing, like what happened during the campaign? Malay nyo, Or kaya, tingin nyo hindi na? Kasi hanggang ngayon, hindi pa ginagawa, hindi nagagawa. It took this long. pero ngayon, tahimik. Nagpapababa para merong pwedeng I don't know how long it stays sa katawan para ma-detect na hindi na or oo pa. I honestly don't know. Or, dahil alam mong in power ka, I don't owe anyone anymore. Pero ex-president yung nananawagan. Hindi basta-basta. And matindi pa hamon ni Digong, ha? Ang hamon niya, sabay tayo sa luneta. Magpa-drug test. May ganun siyang, di ba? So parang, sorry ha, magjo-joke lang ako, pero in jest lang naman to, boy fentanyl versus boy cocaine, gano'n. Yeah. Parang may face-off. That's really come down to Exciting this. to, yung February 25. And isa pang exciting dito, saan ngayon pupustura ang Governor Gwen Garcia? Oh, kasi this Cebu thing is led by Rama. Rama, oo. I think Mayor Governor Rama. Gwen will be very, very careful and will be very, very calculating because her daughter is in the cabinet. That's a consideration that is, of course, very, very important. Posible magkaroon din ng loyalty check? Because the moment na she will do that, based sa lahat ng mga nangyayari na marami nga namang mga natatanggal ganon, so it might jeopardize the But position of the daughter, Governor Gwen is very Secretary known Cristina. in standing up for what she believes in. also Ha? Yeah. warrior din yun. So, dyan natin nga makikita kung anong side siya, kung nasaang side din siya. But ang disclaimer lang natin nito is we did not study kung ano yung position niya, kung meron na ba siyang statement. We Alam don't ko, I didn't know. look We it don't up know yet. We also. don't know So, yet. We don't yun know po yung yet. disclaimer that we didn't look it up. So, if she already has a position, then siguro you can comment dun sa comment section. But, yun na nga, sa tanong lang na yan, without knowing if she already said her piece about PI, ako tingin ko, she will really tread very carefully because of the daughter. We'll see kung saan. But ang maganda rito is a lot of people are already realizing na the People's Initiative currently is not really initiated by the people. No? Nagkakaroon ng ganun. That's why this copy-paste ng naging success ng Davao Rally, now sa Cebu Rally, and we're hoping marami pang mag-adapt, ano? Daming problema ng Pilipinas. No? Bakit Bakit ba na tayo sa Chacha? Actually, against ako sa Chacha, kahit na economic provisions. And many economists are also saying, well, former NEDA Secretary Ernesto Pernia, diba? Yeah. And then economist Sulita Monso are also saying it's unnecessary. Because you know why? Meron na kasi tayong mga batas na ipinasa, well, most of those sa panahon ni Pangulong Duterte, which can already address these issues, yung create, di ba, yung mga tax incentives laws, basta may mga naipasa sa panahon ni Digong na pwedeng mag-address doon sa concerns. And also because nga of that Bangko Sentral study stating na
Actually, hindi ang restriction sa saligang batas ang sagabal o hadlang sa foreign direct investments. It is a universe of factors, non-economic and economic. So, papasok ang good governance, papasok dyan ang infrastructure, papasok dyan siguro mga tax incentives mo, etc., etc. I will, if we have time, we can go back to that and perhaps have an episode about it. But hindi sagot ang restriction sa saligang batas, ang paglusan ng restriction sa yon through CHATSA, sa economic provisions, hindi dahil meron nang mga naipasa na batas na hindi mo pa nasubukan, hindi pa siya kumbaga naka-headway ba? So hindi mo alam kung mag-work ba to o hindi. 'Di ba meron na ring mga meron na ring mga businesses na pwede na rin na owned by foreigners actually, na 100% because of those laws. So, 3 to 5 laws. So, bakit hindi yon ang implement mo ng maayos and then tingnan mo? So, meron na ngang ganon. Why will you say na, change the CHATSA and the FDIs will come in? Paano pag wala kang good governance? Paano pag ang corruption, hindi mo na-moderate ang electricity mo, napakamahal. I'm so hindi siya attractive. Ang galing mo. Inaarayan. Actually, nung campaign, naging rin yan sa isang forum ni BBM, di ba, na nahihirapan tayo makapag-attract ng investor kasi mataas nga ang singil sa kuryente. Sino mamumuhunan kung ganyan ang mo? Yung ang simpleng mamamayan, umaaray sa, yung alam mo yung luxury ang paggamit ng aircon sa summer, yung gamitin mo aircon, bilang ang oras mo kasi takot na takot ka na ang billing mo darating na, isang oras ko lang ginamit, 5,000 ang kuryente Kaya ko. ako sinasabi na even sa pag-tinker sa economic provisions sa saligang batas, I am not amenable because there are many underlying factors na kailangan mong i-address na yun ay makakapag-akit ng mga investors. Baguhin mo ang saligang batas tapos hindi mo naman inayos yung groundwork. Yes. Wala rin. Number 2 talaga, Totoo nationalistic ako I'm sorry okay na sa akin yung 60-40 because ang ayaw ko naman is ang mangyari. Ma-invade na tayo ng Ito I'm not oversimplifying or whatever, but may mga lobby kasi, 'di ba? Sa ibang mga bansa, big corporations na nagla-lobby group, so they already can determine the outcome of elections. Yun naman ang ayaw ko. Okay na ako sa 60-40, 'di ba? Okay na ako doon. So, Well, I don't know. gaano tayo nakakasiguro na economic provision lang talaga inaasin? Because no one believes. No one believes. Ang lakas ng ugong na merong hidden agenda, merong hidden agenda na pakialaman yung term extension. You know why? Why? Because good governance is in question. Yung trust mo sa mga taong nakaupo is all the more an issue to the people. Is this the right government to do the amendment or revision or whatever you call it? Yun eh. Parang kung tama ang nakaupo, baka umuo pa ang mga tao. Kung may nagpatunayan ka na meron ka nang nagawa, baka umuo pa ang tao. Kasi na-establish mo na trustworthy ka. Kung hindi. Pero alam mo, napaka-bold move niyan. Yung mag-attempt ka na to tinker with the Constitution. Kasi, 'di ba, 2 beses lang naman nangyari sa atin yan eh. Nung panahon, nung Marcos Sr., and the next is yung kay Cory because nga of the People Power Revolution. And then there were so many attempts from then on which did not succeed precisely because ang tao talagang maingat siya, allergic siya sa usapin ng charter change because maybe Pam, you're right, it's a question of trust. Ang problema pa dyan, nadidivide ang tao. Nawawala yung unang linya mo na unity. Nadidivide yung tao na yung pagkakaisa. Kasi yung iba, okay, kaya mong papaniwalain, pero karamihan, napapataas ang kilay. Ano to? Masyado nyo namang iniinsulto yung katalinuhan ng taong bayan. At ba't yun talagang inuna mo? Marami pang ibang mga bagay na dapat unahin eh. Ano ang doable? Bigas. Pababae, sige, wag mo nang ibigay yung 20. Pero ibaba mo naman yung 75, ibaba mo yung 58, ibaba mo ng 30 man lang. Yung food sufficiency So, talaga. food Very sufficiency. Hindi Tama. talagang, Food sovereignty, no? Independent. Yung Yun yung ultimate aim. Yun ang ultimate thing, di ba? Economics. Food sovereignty, di ba? Diba? Yung continuity ng pangako nung pinalitan mo na as simple as paggandahin mo ang logistics ng
ng transport ng pagkain para mas mura, para mas ganito, mas maganda ang kalsada, mas maganda ang airport, mas maganda ang pantalan para maka-attract ng mga turista or And kung guys, ano. kahit gaano pa kaganda ang saligang batas, so sinabi mo, binago mo, okay, granting without accepting that, okay, nandun na tayo, nabago mo. Peace and order, paano, kamusta? And yun na nga, yung corruption, yun talagang titingnan ng investors. Because no one in his right mind would Yes. pour in capital in a Yes. country na hindi magandang peace and order mo. Number 2, corruption issues, the bureaucracy, red tape, yung mga ganyan. Yun na lang mga allegations na merong officials na involved, let's say sa business ng Okada. Sinong mai-inspire doon na dalhin natin ang negosyo natin sa Pilipinas kung may ganyang mga allegation na involve ang mga politiko sa bribery, sa mga ganyan. 'Di ba? Parang I don't know. Kasi if you recall, the travels yielded this much pledges. But yung actualization nun, mababa. Mababa yung na-actualize nun. 'Di ba? Yung pledge ito pa lang yung talagang aktual na Pledge namuhunan. is a pledge. Until it's there, then it graduates from being a pledge. Because they will look at all the factors. Pumasok na ba sa mga pledges? environment. Meron naman. They will look at all the factors, the environment that will make it viable for them to invest in the Philippines rather than invest in Vietnam, di ba, or Indonesia for that matter. So ganun yun dapat mas attractive ka. And ito yung titingnan nila na ito yung groundwork Kumbaga ito yung titingnan ko. Hindi naman ang constitution ang titingnan ko Yung ease of doing business sa country. Yes. Yeah. That's That's also also in the Bangko Sentral study. Oh, You're so that's- good. That's another question. Ay, Yes. napangiti ako sa that's so good. Hindi po ako nag-research. Hindi ko po binubuksan ng 46 pages yun Pero hindi na, kasi I've worked with a lot of foreign bosses before, Yes. na yan ang nagiging issue na, alam mo, mafo-force kang magbasa, maging maalam, para nagkakaroon ka ng time sa kanila na makasagot ka rin na hindi ka, Yung ease of doing aanga-anga. business, talagang Totoo. yan ang nasa mga priority ng investor. So, yun nga yun So, which now again begs the question, why? Why? Bakit sa tsa-tsa ka magsisimula, di ba? Hindi ko So, nga yun intindihan yun. talaga. Which is nga, as always, as in the past attempts to tinker with the Constitution, it's always that term extension. Ang thing. Or if not, shift to a parliamentary system of government where the most powerful, the Prime Minister, is not elected at large. Only by your district, and then only the assembly members of parliament will choose. So, in that sense, well, through representation naman. Pero, yun ang point. And the horse trading, yung kayo-kayo na lang magbabrasuhan. Di ba, yun naman, kasi before I participated in a debate on parliamentary and presidential elections. I'm very sure nanalo ka sa debate na yun. Best debater. Question. Wait, Nung- horse sorry. trading is one of those na downside ng parliamentary system. Yun yung sa ano namin. Question. Nung sa Davao ba, dumating ba si PGMA? Wala. Pero Nasa nasa bagong ano siya, Pilipinas bagong siya. Nasa nasa bagong stage siya. Pilipinas. Oo. So, sino kaya ang darating ngayon sa Cebu? But wait can I just comment about the GMA thing? Go. GMA is a political genius. Full stop. I'll end there. Ako din, may Do not sisingit underestimate din ako about GMA. Matakot ka kung tahimik yan. Tahimik siya lately. Okay, wala na lang akong sinabi. So, sino sa tingin nyo ang darating na mga malalaking personalities sa... Abangan natin. But this... Baka masyak na naman tayo. Baka meron na namang unexpected surprise. Tapos biglang, pumunta tong taong to. Baka may ganun na naman. Wow, bigla ako na-excite. exciting. So, ganon, magmatsyag, maging mapanuri, ipaglaban kung ano ang nararapat. And sa mga politiko or opisyalis na meron ng bansa, you have to always consider that the purpose you serve is that of the Filipino people. At saka ito pa, some might say, uy, bakit na mag-ano pa yan, mag-iikot pa yan, matutuloy pa yung caravan? Di ba nahinto na? May ganon, di ba? Nahinto na para saan pa yan? Number 1 po, because PRRD and those na against dito sa naganap nga na PI initiative, People's Initiative,
sinabi nila na hindi kami hinto kasi buhay yung mga lagda, yung mga pirma. Anytime pwedeng i-resurrect, that's number 1. And number 2, remember sinabi ni Presidente, in favor siya, parang may go signal na with the economic provisions. So kumbaga buhay yung usapin ng Chacha, kaya meron pa rin. So magtutuloy-tuloy ito, no? Oo. Hindi yan tatantanan. And magiging pabor to sa mga Duterte kasi nakakapangampanya na sila ng Hindi nila, well, sana nababasa nila yan para sila, I don't know if... Baka rider na lang na. kasi matindi yung marites na tatakbo si President Digong ng senador at pag naging senador siya, magiging Senate President siya. Or tatakbo siyang congressman And become the and House then Speaker. no, run for House Speaker, but he will not win because remember, Speaker Martin is the first cousin and then plus so wait, please, so tatakbo siya na House Speaker. Kasi pag natalo siya, minority leader. Which means to say, walang gagalaw dyan kung walang participation, remember? Ng minority, yung mga debates, etc. Although, by virtue of age, baka, I don't know kung magiging sold to that idea si Presidente because you'll always be there sa mga debates Kaya hindi magpo-proceed pag wala yung minority. Nakakaawa lang din, kasi yung nag-retire siya na stress pa rin siya because of his love for the country. Yung kailangan niyang i-lead yung mga taong nangungulila sa kind of leadership na meron siya. No? Parang naawa lang ako sa kanya na sana relax na siya mga panahon na yun. Kung tama lang ang nangyayari. Bukod doon, di ba? Sa personal niya, parang pinayagan niyang mailibing sa libingan ng mga bayani yung Totoo din di ba? naman. Yung tatay ni PBBM. Despite Tapos ngayon, ang Malacanang walang ginagawa para naman api-apihin yung anak ni President Duterte na si Vice President Sara Duterte. Isang kumpas mo lang para sabihin, ihinto nyo yan. Oo. Diba? Ihinto kung sino yung, whoever is yanking that person's chain, we don't know. Diba? And it's also very ironic when you were a candidate who harped on unification, and then suddenly within the first 2 years of your term, people are now calling for the separation of Mindanao from the Philippines. That's very ironic because you'd now ask yourself, did I fail dun sa pinangako ko ng pagkakaisa? Kasi hihiwalay, diba? Yun ang gusto nila. Yung inasam ninyo, kakalas ngayon sa Yun inyo. yung binenta mo, yun yung binili ng tao. Kumbaga, yun yung sinubo mo sa tao at kinain ng tao yun na parang okay, kasi ito rin yung gusto namin mangyari. And then, hindi ka pa nakakakalahati sa term mo. Here is a very popular former leader, still a leader in our country, calling for the separation, the secession of Mindanao from the Philippines. Ano yan Malaking bagay yan kahit na gaano mo i-downplay, considering na ang bukang bibig mo sa panahon ng kampanya was pagkakaisa, unity, unification. Let's see. Abangan. Boom! Abangan natin. Siya po si Ina. Siya si Pam! Ako si Barlo. Abangan niyo po lagi ang mind your own opinion. Thank you. Walang iya. Sinadya ko yun, Baba. Cut. Wiwi ako. Sorry. Yan, kakatsaa mo Yeah, po. Ang aming opinion ay opinion namin. Kung may iba kang opinion, mag-vlog ka rin. Huwag niyo po kaming tatakutin dahil takot na kaming matagal na sa Diyos na pinaniniwalaan namin. So huwag kang manakot dahil hindi ka Diyos.